Ayan. So, magandang umaga po sa bawat isa. Andito naman po si Tutor May, live na live. At meron naman po tayong bagong pag-aaralan sa umagang ito. Handa na ba kayo? Ayan. Kung handa na, magsabi nga sa chat box ng yes. Isang yes na yes, no, para sa umagang ito. Ayan. Ayun. So, ang aga-aga, meron na po tayong kasama sa session na ito. Good morning, princess ko. Ayan, good morning. Ayan. Yes, sabi ni Hyacinth, good morning po. Ayan, good morning mga anak. Ayan, Carla Angela. Ayan, good morning. Okay, say yes no sa bagong session. Actually, level up na tayo. Medyo natakalan natin yung mga iba't ibang topics sa investment, no? Ano kaya yung topic ni Tutor Mean sa umagang ito, no? Patungkol sa business finance. Ayan. Kung excited ako, alam ko mas excited kayo. Ayan, no? Simulan na natin, no? Sa isang magandang umaga. At una, no, bago ko po naman makalimutan ay babatiin ko muna yung kasi nagkaroon ako ng technical problem last time, no? Hindi ko na bati yung mga nanonood, no? Hello kay Princess ko, Maysar Briones, kay City Sanip, kay Sara Bilolo, kay Teresa Laranyo Parial, kay Mira at kay Mary Jane Bani. Ayan, good morning po sa mga nanood ng ating session, no, ng ating online tutorial session last week. Ito ay patungkol sa the best investment for millennials. At alam ko marami tayong natutunan, no? Hindi lang ako, hindi lang mga estudyante at lahat ng mga nanonood dito sa business finance na session na ito or online tutorial, no? Sabi doon, ang daming investment na pinag-usapan natin, no? Pero ano daw ba yung pinaka-best investment? That is, invest in your skills or in new skills, no? Here in investing in your skills or new skills, you don't have to go to formal school to learn new skills, no? Dadagdagan mo lang yung kaalaman. Gusto mong magkaroon ng bagong negosyo, kahit may alam ka na sa online, mag-undergo ka ng training, no? Isa tong magandang investment. Bakit? Kapag magaling ka na at talaga namang ang marketing strategy mo ay sobrang nakaka-attract sa mga customer, that means tataas yung ating income. So, only your time and effort na, hindi na kailangan yung anumang mga degree. Pero kung may pera ka naman, no, you can invest in studying, mga postgrad degree. So, ang mga iba-ibang mga alternatives, siguro, you can watch YouTube, ganyan, no? Or attend yung mga training schools, no? At kung natatandaan nyo pa, diniscuss natin last Friday ang common types of investment. Actually, no, mga estudyante, especially mga estudyanteng nag-undergo ng mga ABM or yung mga business students sa college, alam na nila yung mga iba't ibang type of investment, no? Andiyan yung mga markets, yan, yung mga stocks, mga bonds, no? Pero nung last Friday, pag-usapan natin yung investment na medyo bago, no? Siguro mga ilang taon lamang nila-launch. Aside dito sa time deposit, yung VUL Insurance and UITF or Unit Investment Trust Fund, no? So, if we recall, no, tingnan natin kung may natatandaan pa tayo, no? Magkaroon tayo ng short review. Ayan. So, number 1, ayan, no? Ano ba to, no? An interest-bearing bank account with a fixed term. Ano daw tong investment na ito kung saan ay fix yung term. Ito yung investment na pag naglagay ka ng pera sa bangko, kukunin mo siya, doon depende sa term na napag-usapan. Pwedeng pagkalipas ng 1 taon, 2 taon. Ay, hello, good morning. Ayan, no. Nako, thank you, no. Good morning. Babatiin ko muna tong mga to, no, na nanonood sa atin sa umagang ito. Ayan, no. Hello to Hyacinth, Kyla, Kelvin Galano. Ayan, good morning, Hyacinth, Daniel, Anuza, Jojoy Vinasoy, Mira, good morning. Ayan. Anya, hello Ma'am Anya, good morning po. Ayan, si Doreen, thank you, Doreen sa panonood sa session na ito. Leo Legna from STO Isabela, ABM Advisor, magandang umaga po, Sir Leo. Ayan, and then good morning kay Maurice Kilang ng 12, yan, mga estudyante to, no?
Hello, good morning. Ayan, si Grace Corazon. Princess Tagaw, Pakleba ng anong school kaya to si Pakleba, no? Si Hyacinth. Ayan, again. And then Princess Tagaw, ayan no, si City, good morning. Vicky Asherto Buraga ng San Mariano National High School. Hello po sa mga taga San Mariano National High School. Magandang umaga po. Ayan, kay Vicky, ayan, again, kay Grace, kay Maizar, kay Joanne Maghanoy, good morning po. From, ayan, ano ba to? Siya ay galing ng hindi ko pamilya, Gigoog City Division. Kung tama po yung pagkakabasa ko, no? Good morning po. Ayan. Gingoog. Ayan. City Division. Magandang po umaga sa inyo. Kay Vicky Asherto Buraga. Ayan. Good morning po. Ayan. Jonah Rhea Lazaro. Kay Globen Sander Castro. Ayan. Ng 12 STEM. Wow, 12 STEM. Hello. Ayan no. 12 STEM. Ayan. And then, Erwin Lorenzo, good morning. Jonah Rhea Lazaro, magandang umaga. Linda Tadena, good morning po. Ayan. So, Clarence Irana, nanonood din po si Clarence. Joanne Agustin Canyeta, magandang umaga po. Daniel Anyosa, ang dami no. Ayan. So, magandang umaga po. Hannah Grace Manawis. Yan, good morning. Yan, ABM student din siya. And Jonalyn Inano. Ayan, magandang umaga po sa inyong lahat. So pag-usapan lang natin, magbalik-aral lang tayo, no? Ito po yung tinapi ko last meeting about investment. So medyo tatlo lang po yung discuss ko. Number 1 is variable unit-linked insurance and time deposit and unit investment trust fund. Ito yung time deposit kung saan ay fix yung term, no? Papunta ka sa bangko, mag-i-invest ka doon, 5,000, 10,000, no? Kahit magkano, tapos kukunin mo siya ng fix. Kung kailan na pag-usapan yung bawa 1 taon, 2 taon, 3 taon, babalikan mo yon, tapos nag-i-earn na po yun ng interest. Ano ang tawag doon? Okay, may mga sumagot na, no? Nakita ko si Mira, ayun, letter B daw. Sabi ni Anya, letter B. And si Daniel Anyosa, letter B. Okay, tingnan natin ang sagot. Very good, it's letter B. Ang tawag doon ay time deposit. Ayan. Next naman, isang investment ulit ito, no? It's a form of cash value life insurance that offers both death benefits and on-investment features. Ito yung bago. Dati pag nag-insured ka, insurance lang, no? Ngayon, ang insurance ay may kaakibat ng investment. So, mamili ka, pagkalipas ng fixed term na napag-usapan nyo, bawa after 20 years, 25 years, kukunin mo na yung insurance mo kasi, kumbaga, syempre, buhay ka naman, tapos pinag-usapan nyo naman, pagdating ng 25 years, kukunin mo na yung pera, pero meron palang investment. So, anong tawag dito sa bagong investment na to? Okay, tingnan natin yung mga sagot. Okay. Ayan, very good. Si Erwin Lorenzo, no? Tama po yung sagot niya kanina. It's a time deposit, no? So, ang sagot ni Lourdes ay letter A. Princess ko, letter A. Ayan, no? So, Erwin Lorenzo, letter A. Ayan. Maysar, letter A. Kelvin is letter A. Ano kayong tamang sagot? Very good. It's variable unit-linked insurance, no? Ito yung makabago ngayon, ano? So, insured ka na, kumikita ka pa, no? So, pangatlo, is a type of investment in the bank wherein you put your money on the bank and let the bank's fund manager allocates your money where to invest. Ayan, congratulations na tama yung mga sagot nila Mira, Azriel, Megan, Ganitano, Maurice Kilang, Joan Agustin, Canyeta, and Princess Tugaw, Pakleba. Ayun. Eli Kalingat, hello. Yan. Grace Corazon, letter A. Erwin Lorenzo, letter A. Ayan. So, congratulations. Ano ba ang tamang sagot? Diba sinabi ko kanina, it's variable unit-linked insurance. Ayun, VUN. Now, number 3. Type of investment wherein you put your money on the bank and let the bank fund managers allocate. Ito naman, maglalaan ka ng pera sa bangko, mag-i-invest ka. Tapos, hahayaan mo yung bangko na i-allocate yung mga pera. So, pooling of fund ang tawag dito. Maraming investor, hindi lang ikaw, lahat kayo mag-i-invest
And then pagsasama-samahin po 'yon at may mga manghihiram ng mga pera, may mga borrower, ayun. So kahit nakaupo ka lang ay ang iyong pera ay gumagana o kumikita para sa iyo. Anong tawag sa investment na 'to? Okay, sabi ni Mira, letter C. Sabi ni Lourdes, letter C, it's UITF. Kelvin Galano, letter C. Maurice Kilang, C. Mira, C. Joanne Agustin, C. Lawrence Gio Balais, letter C. Ayun, ang dami, no? Jonalyn, letter C. Grace Corazon. Daniel Anyosa, letter C. And Ma'am Lisa Abuga. Hello po, Ma'am Lisa. Ayan. Anong school kaya si Ma'am Lisa? Now, Maizar, letter C. Princess, letter C. Princess Tago Pakleba. And sabi ni Mriel ng, wow, si Mriel Megan Ganitano pala ay subject teacher po siya. Hello po, Ma'am Lourdes from SDO Isabelo. Good morning po. Ayan. So, from Aurora Senior High School, si Ma'am Siriel Megan Ganitano. Ma'am, good morning po. Ayan, sagot ni Ma'am, letter C. Yan. So, ang tamang sagot ay letter C, it's Unit Investment Trust Fund. No, ang dami pang investment ngayon, pero ito lang yung diniscuss natin. Sana magkaroon pa tayo ng pagkakataon na madiscuss yung iba pang investment. Ayan. Hello, Lance Iron Agunay Mendoza from Aurora Senior High School. Good morning po sa mga taga-Aurora Senior High School. Ayan, good morning kay Mariel Jade Lorenzo, ABM student. Kay Sheris Bea Ballesteros, ABM student. Magandang umaga po sa inyong lahat. So ano po yung ating bagong topic ngayon, no? Pero bago ang lahat, ayan, shout-out ko na yung mga ating mga kasama ngayon kasi last week talaga medyo hindi maganda yung ating internet connection. Ayun, mahabol pa si, ayan, Doreen, ang sabi niya, letter C, okay. So, ayan, no? Juliana Bumaglag, okay, letter C daw. Ayun. Hindi ko lang alam kung anong mga school ng mga batang ito. Ayan. So, pasok na tayo sa ating bagong topic sa umagang ito, no? Ano ba yung ating bagong topic sa umagang ito? It's career in finance. Ayan. So, when we say career, no, ano kayo pag-aral natin sa umagang ito? Our objectives are identify career awaits for taking finance course and make decisions that match each potentials and expertise, no? So, career, no? Pag-uusapan natin career, ano ba tong career na to, no? So, kung ang karamihan po sa inyo dito, except doon kanina, no, may taga-STEM, no? Meron tayong track sa senior high school, ABM, UMS, and TVL, no? Saan kayo dyan? ABM ka ba? UMS ka ba? TVL ka? Kahit anong tracks ka, open kang manood ng business finance kasi ito ay patungkol sa pananalapi. No? Kahit, syempre, alam nyo naman, importante ang pananalapi, lalo na how to handle our finances. Estudyante pa lang kayo, dapat marunong na kayo ng mga investment. No? Kaya tinuturo sa school lang kahit anong tracks tayo. No? So, kung kayo naman ay ABM, alam nyo naman, ano ang ABM, sa Accountancy Business and Management. At ito yung mga estudyanteng nagpaplanong kumuha ng mga kurso na may patungkol sa pangangalakal, business, and enterprises. Ayan, no? And then this also, ABM strand, allow you many opportunities to work in a corporate world. No? Pwede kang, maging empleyado. No? Pwede ka rin syempre, no? Start ka muna from yung pinaka-least positions, clerical, ganyan. And then, balang araw, magiging managers ka na, administrator, or be the boss of your own company. Nakaka-excite doon no? So, Accountancy Business Management, these are the courses, no, na pwede ninyong kunin pagkatapos ninyong matapos ng grade 12 under ABM. So, batian ko muna to, no, ang bilis ng ating ang ating mga estudyante. Hello. Ayan. Good morning po kay Lourdes Pedro. Yan, Juliana Bumaglag. Abigail. Ayan. Abigail Abiguin Agustin
ng UMS 12. Socrates, hello, good morning from UMS siya, pero kasama natin siya dito sa subject na business finance. Good morning. Ayan. Si Christina Agsunod. Ayan. Mary Jane Thomas ng Aurora Senior High School muli. Good morning po. Lawrence Gio Balais Renion. Yan. ABM student siya. Ayan. Hindi ko lang alam anong school. Vicky Dawang, good morning. Yes, good morning, Ma'am Vicky. Si Mira, ayan. So, sabi ni Mira, ano ba yung career? So, magiging profession natin, no? Balang araw, mamimili tayo dyan. Good morning, Ma'am Lisa Abuga. Kandari, ayan. Watching from Kapayapaan, ayan. Is it IS? Yan, Kapayapaan IS po yung nakasulat. And then, ayan, old curriculum po ako, pero graduate po ako na Business Entrepreneurial Management po, sabi ni Mira. Ayan. So, ito yung mga kursong nag-aantay, no? Nakunin nyo pagkatapos ng grade 12. Marketing, HRM or Human Resource Management, Economics, Entrepreneurship, Hospitality Management, HM, ayan, Financial Management, Bachelor of Science in Accountancy, Tourism, at ito, no? Banking and Finance. May connection kasi ito sa ating topic, no? Karamihan, more on business finance, hindi lang naman banking, hindi naman finance. Ang laki kasi ng sakop ng subject na finance. Ayan. So, good morning po kay Rash Nicole Barrientos and Yolanda Mangas Ignacio. Gusto ko po sana magturo ng business education. Ayan. Kaso po, nasa junior high school ako at nagtuturo ng TLE cookery. Pero okay lang po, pwede i-relate sa business. Oo nga naman. Yes, good morning, ma'am. Actually, yung business education sa junior high school kasi, ang tinuturo talaga yung mga subject about business educations, yung actually meron naman entrepreneur, business management, yun. Ang pagdating naman sa senior high school, medyo nadagdagan lang. Although yung accounting tinuturo din sa junior high school, meron din doon sa TLE na subject kasi nag-practice din ako ng junior high school. Ayan, no? So, si ma'am nasa business education. Ayan, ma'am. May connection din po kayo sa senior high school, especially sa mga subject namin, finance, accounting, ayan. And good morning kay Teresita Cabico. Ayan, magandang umaga sa inyo. Ayan, so ano ba yung finance degrees, no? Pag kumuha tayo ng finance degree, ayan, it teaches students how to manage and keep track of funds, no? Learn about all the stages of acquiring and allocating resources which are needed for capital investment, no? And it also prepare experts who can evaluate and optimize asset and financial resources to meet the objectives of an organization or individual. Para maintindihan natin ito, magbigay tayo ng sample, no? Merong mga kilalang 4 na degree, no, sa Pilipinas na pwede nating kunin, no. Marami pa to, pero ito lang muna yung madalas na kinukuha ng mga bata, no. And especially financial management, accountancy, yung subject na yung kursong economics and management, no. So, kung kayo ay kukuha ng mga ganitong kurso, what career awaits you if you take course in, especially sa finance, no. So, may mga binigay si Google ng mga career opportunities na pwede mong maging trabaho pagka-graduate mo o pagkakuha mo ng kursong finance, no? Either doon ka sa accountancy or sa management position, yan. So, pwede kang maging actuary, accountant, no? Mga analyst, yan, investor relations associates or planner, no? So, pag-usapan natin tong career na to. So, alam ko may idea kayo about career, no? When we say career, it's an occupation undertaken for a significant period of a person's life. So, anong career ba yung gusto ko? Sorry. It could be financial services or magtrabaho na lang ako in a corporate world. Pwedeng ganon. Now, when you say corporate careers, ito yung pupunta ka sa isang company, mag-work ka. So, nasa opisina ka. Tapos, traditional hours, examples from 8 a.m. to 5 p.m. Tapos, sumasahod ka ng fix. Of course, babayaran ka naman kung ikaw ay mag-overtime. So, ang minimum ngayon is something 500 plus. So, ang average salary ng isang nagsisimula pa lang na clerk ay
12,763 sa Pilipinas, no? Now, if you want to become a financial advisor or consultant, ano naman ang trabaho mo? Sorry. So you guide individuals to products, whether it be insurance or investment or banking products. Salary range, ayan. They usually work on a commissions or bonus plus variable income structure, which makes this fairly lucrative career. Ayan. Medyo harsh pa yung bosses ko kasi medyo last week ay, syempre alam niyo naman yung weather, no? Ayan. So pag naging financial advisor ka, ang sahod mo po ay hindi fixed. You can go on commission basis, no? May bonuses pa. So yung sahod mo, medyo hindi siya, kumbaga, pwedeng mataas, mas mataas pa doon. So paiba-iba. Ang kagandahan dito, sarili mo yung oras mo. Ayan. So ano pa? Ito yung kurso na madalas kinukuha ng mga ABM students, accountants. Anong trabaho nila? They give financial records, no? And prepare some yung mga clerical works, no? Like managing budget spending, yung mga capital budgeting gumagawa sila, yung prepare the books, yan. Preparing the financial statement. So maraming trabaho yung accountants, no? Depende kung saang department ka na-assign. So mas maganda kung CPA ka, at least medyo nag-check ka na lang or nag-audit ka na lang. So ano ang sahod naman ito? The salary range from 420,000 per year. Yan, no? Pero mag-start ka daw as 333,000. Ayan. Ang laki, no? Parang nakakainganyo kumuha ng accounting subjects na at maging CPA balang araw, no? So, ako mismo personally, I seek an advice of financial advisor, no? Ayan, no? Kasi gusto ko rin magkaroon ng talagang malalim na kaalaman about investment, no? Kasi gusto ko talagang mag-invest at kumita, no? Kasi tayo kailangan natin, no? I-diverse yung ating pera, no? Kumbaga, wag ka lang mag-focus sa isa, no? Especially sa mga kapares ko ditong mga mami, alam nila yan, no? Kahit kayong mga estudyante, no? Yung baon nyo, yung sinisave yung baon, kaya nyo yung invest, no? May mga ino-offer yung bako ngayon na kahit 500 pesos lang makakapag-start ka na mag-save. And then, syempre, lalago yun. Or you can start your own small businesses. Syempre, investment din yun, no? Sa mga medyo mayroon namang kalakihan ng kita, so pwede natin siyang i-diversify sa iba't ibang investment, no? Pwedeng i-time deposit mo siya, pwedeng mag-acquire ka ng mga other investment. Ayan. So, kukonsulta po tayo sa mga financial advisor. Free lang po ito, sorry. This is free, wala po itong bayad. Ayan. So we can say that finance majors have, of course, more focus on financial services and consultancy. So finance is a great choice for those students who want to manage current and future financials of a company. Ayan. So, ayan, good morning kay Maribeth. Ayan, no, may mga bago tayong nanonood sa atin. Ano? Ayan, batiin muna natin sila. Ayan. So, good morning kay Teresita Cabigo. Good morning po. Maribeth Kabuatan Labasa. Watching from San Mariano National High School is D.O. Isabel. Good morning po, ma'am. Ayan, Rufa May Tagapan, an ABM students. Ayan. And Camille Jane Asuncion, an ABM student. Sabi ni Mira, this topic po ay akmakma para sa mga students na undecided pa, i-take nilang course. Maganda po itong pag-usapan. Okay. Ayan, kita nyo ba? Meron pang ano, no? Sabi nga, kahit anong nararamdaman natin, yan, no? Tuloy-tuloy pa rin kami sa pagtuturo because this is our, yan, ito yung mahal na mahal namin, no? Ito yung bahagi ng buhay namin and masaya kami dito. Yan, no? So, hello to Marjorie Quinn Talawe from San Mariano National High School Main Campus. Ayan. Good morning to Gwyneth Castisimo Subia from Lauchu, Aurora Senior High School. Good morning. Ayan. So, ano pa, sabi, career path, no? So, kung titingnan natin, when we choose our career, meron tayong tinatahak, no? This career path means is a sequence of jobs that leads to your short and long-term career goals, no? Halimbawa, gusto niyo pang maging manager, no? Kailangan tama yung career path, no? Na fina-follow mo. O ikaw, estudyante ka, naku, gusto kong kumuha ng accounting, no? Accounting, pagkatapos ko nitong grade 12, excited ka pa, no? Pero ang tanong,
ano yung pang-araw-araw na ginagawa mo bilang estudyante? Nag-aaral ka ba talaga, no? So, gusto ko po talaga mag-accounting. Oh. So, yung accounting 1 mo pa lang, yan, pag-aralan ng mabuti. May accounting to ka pa, pag-aralan ng mabuti. Kailangan kasi tama yung path, no, na tinatahak natin yung landas. Kasi may targeted goals tayo. So, gusto mo palang kumuha ng accounting sa college para hindi ka mahirapan. Anong gagawin mo? Mag-aral ng mabuti. Ayan. So, career path, may mga 10 tips for choosing a new career path, no? Siyempre, consider mo daw yung interest mo. Ano ba ko coding ko? Accounting? Naku, marunong ba ako? Baka accounting 1 pa lang, nahihirapan na ako. Ayan, mga ganun, ano? So, think about careers that may be similar to your most recent career, no? Pwede kung nagtatrabaho ka na, pag-aralan mo, no? Ano ba tong career na to? Tutuloy-tuloy ko na ba tong maging financial advisor? No? Kumikita ba ako dito as an advisor? Yung ganun, no? So, reflect on your previous jobs and career, no? Katulad sa akin, before I was in the industry, I worked for 2 decades, no, in a corporate world. So, nag-start ako as clerical, naging receivable officers, naging accounting, ganun. And puro retail companies hanggang sa nag-under ako ng logistic, no. At itong pinakahuling career ko, teaching na. Ayun, kaya minsan sinishare ko sa mga estudyante ko yung naranasan ko, no, ano yung mga tips binibigay ko sa mga estudyante ko. Kung ano yung pag nasa career world ka na, pag nasa office ka, ano mga dapat mong gawin. So, sinishare ko po yun. At, so, hindi lang po ako nag-share ng mga theoretical concept, nag-share ako ng mga na-experience kung ako ay nag-work pa sa corporate world. So, do a lot of research, no? And talk to friends and family. Sabihin nyo, kung anong gusto nyong sabihin, parang ayoko na dito sa career kong to. Magbago kaya ako ng career, no? So, they knows the best for you. Siyempre, family ka nila. So, what is the best for you talaga? No? Kung ano man yung career na gusto mo, no, someday, no, pagkatapos nito, tapos pagkatapos mo kumuha ng finance courses, pwede kang maging financial services, you rendered services as financial advisor, o magtrabaho ka sa korporasyon, whether government or private, or maging boss ng yung sariling company, it's up to you. Ayan. So, before we end up, no, pag-aralan muna natin. Sana may natutunan tayo, no? So, yung ating desisyon pagdating sa ating career, may mga nakasalalay doon. At mamaya ay tingnan natin sa panghuli nating pag-aaral. So, batiin muna natin to, no? Hello po, ayan. Yan, good morning po kay Ma'am Yolanda. Yan, watching from North Sugaray National High School, SDO Bulacan. Magandang umaga po, Ma'am Yolanda. And kay Maribeth, ayan, labasan na, nabati ko na si Ma'am kanina. Good morning po, ayan. So, tinangan natin mga bata o mga anak, no? Yung mga estudyante na nanonood sa atin sa umagang ito, kung ano yung ating natutunan sa umagang ito, bigyan natin na sa activity. I have 3 activities lang naman to, 3 tanong lang naman to, no? So, 1, ano ba tong okupasyon na pinag-uusapan natin kanina, no? What do you think, it is an occupation. What is this, no? An occupation undertaken for a significant period of a person's life and with opportunities for progress. Is it career, accountants, financial advisor? Ano ba tawag dito? Yes, sabi ni Mira, letter A. Sabi ni Joanne, letter A. Princess A. John Ria A. Mary Jane Thomas, letter A. And the answer is letter A. Ang gagaling talaga nila, no? So, sabi ni Maysar A. Grace A. Ayan. So, letter B, they guide individuals to products, whether it be insurance or investment or banking products. Ito yung nagbibigay ng advice. Anong tawag sa kanya or sino siya? Ayan. Sabi ni Marcel kanina, tama sagot ni Princess ko, letter A. Ayan. Okay. Mira, letter A. So, ano naman tong number 2? Nagbibigay ng advice. O, sinabi ko na, no? Nag-guide sa individual, no? Sino to? Ayan. Ang sagot ay, ayan. Ang hina ng ating internet, no? Ayan. So, ang sagot ay letter B. They are financial advisor. Ayan. Ayun. So, pangatlo, keep financial records. Nako, ito yung gustong-gusto natin, no? Sabi ng mga estudyante ko sa IBM, ma'am, gusto ko pong maging ganito. Okay, ano to? You keep financial records, gawa ka ng mga financial statements, no? Capital budgeting, ayan.
Tapos minsan pa, pag sinuwerte ka, auditing. Ayan, ano bang kurso ito at sino to? Sino tong mga gumagawa ng mga financial records, nagpe-prepare? I mean, they are, yes, accountants. So, ayan, ang gagaling. Ang dami talaga natin top-notcher, no? So, ayan, letter B, Maisar, Princess, yan, Mira, ayan, Ma'am Lisa, ayan. So, accountant, sabi ni Ma'am Lourdes. So, Mary Jane, letter B, ayan, hello, Lawrence Rinion. Ayan, letter B, Jonah Rhea Lazaro, and letter B. So, congratulations, no? Ang daming mga top 10 sa atin. Ayan, accountants po yun, no? Karamihan ng estudyante, yan ang gustong kunin. Ayan, yan, yan. Okay, Mira. Ayan, letter B, Francisco, letter B. So, before we end up these discussions, let's have a short reflections, no? Do you think your interest, skills, and qualifications help you in determining your chosen career and why? And what do you think are the other factors you consider when deciding what course to take up after graduation? Sige nga, gusto kong magkaroon kayo ng kahit maiksi lamang na ideas, suggestions sa inyong chat box. Ano ba sa tingin nyo yung mga factors na dapat i-consider in deciding what course to take up after graduations? Ako po personally, accounting po yung tinapos ko, pero hindi po yun gusto. Gusto po yun ng nanay ko. Kasi ganun po talaga noon no? Minsan si Madir yung nagde-decide, tsaka si Fadir. And of course, considering po yung kabuhayan ninyo, kung ano lang yung kaya ng parents, na kurso na para sa'yo. Gusto mo maging doktor, hindi naman natin kaya yung ganang. So, ako ang kinonsider ko po noon, yung advice ng nanay ko, at pangalawa po yung aming syempre financial status. Kayo, ano ba yung kino-consider nyo in choosing your career, no? Lalo na sa mga estudyante. O yung mga nakatapos na, anong factors yung consider nyo kung bakit ito yung tinapos nyo o bakit ito ang kukunin yung kurso sa hinaharap, no? And so, let us see, no? You can write in your chat box, no? Ano nga ba yun? At sa tingin nyo ba, yung skills na meron kayo ay makakatulong in determining your chosen career and why? Ayan. So, antayin natin yung mga sagot nila, no? So, bago po tayo magtapos, iiwanan ko po itong quotations na to. Sabi po doon, choose a job you love and you will never have to work a day in your life. Anong po yung maging trabaho ninyo balang araw? Ang sikreto lang po doon, mahalin po natin ito. Kasi pag mahal po natin trabahong ito, hindi po tayo mahihirapan. Because we enjoy working. Katulad po sa amin, last week po talaga sa totoo lang, hindi rin maganda yung pakiramdam ko. Alam mo naman uso yung trangkaso. Pero mahal namin yung pagtatrabaho namin. Nandito kami. We share info. At kaya tumatayo ko, we stand by the grace of God na kiniklaim namin na. So since magaling naman na kami at kaya namin, no, nagtuturo po kami sa mga bata, patuloy po kaming naglilingkod. Hindi po namin sinasaalang-alang kung ano po minsan yung aming nararanasan, nararamdaman. Patuloy po kami nagtatrabaho dahil yun po yung aming passion. We love working, we love educations, we love educating learners, no? Not only because it is our duty, because we really love to work as an educator. So, ang sabi ni Lourdes Pedro, hi Ma'am Lourdes, sabi ni Ma'am, yes, consider interest, skills, what's in demand now. Oo, no? Ayan, what's in demand, no? And that is true po. Ayan, no? Kung ano talaga yung demand, tama si Ma'am Lourdes Pedro, kung ano yung demand ngayon, totoo yon. No, nung panahon ko kasi computer engineering yung demand, kaya lang di talaga namin kaya. Sabi ni Angeline Bobby, hello, from San Mariano National High School. Ayan. Ang sabi niya, ayun, sabi niya, Ma'am, thank you, Ma'am. Sabi ni Ma'am Anya, sa akin ay consider ko po, sabi ni Mira, consider ko po yung naging experience ko nung bata ko dahil nagtitinda ang nanay ko, kaya nag-take ako ng entrep. Hindi ko sinunod ang course na gusto na nanay ko na mag-edukasyon ako. Ayan, sorry. Ayan, so, nanay ko na mag-edukasyon ako. Ano, di ba? So, Mamira, hindi pa huli ang lahat. Alam mo yan. Ayun, ano? So, laging may pag-asa. Ayun. So, maraming salamat sa inyong lahat. Ito po yung aking mga reference. Huwag po kayong aalis na, may mga susunod pa po magtuturo na sa Itulay online tutorial.
Andiyan si Ma'am Tutor Carol, Ma'am Tutor Carmi para sa Fundamentals of Accounting, Business and Management 2. Nandiyan naman si Tutor Rose and Tutor Malos para sa Organizations and Management. Maraming salamat. Magkita-kita po tayo muli sa susunod na Biyernes dito sa Business Finance. Thank you and good morning sa lahat. Good morning po and bye-bye!